gather together to worship our loving, nurturing God, who like Mother knows us intimately, loves us unconditionally, teaches us the way we should go, and comfort us in times of need. Praise God, the source, and sustainer of life. Gihangyo ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga langit nun, Diyos nga mao'y sinugdanan sa among mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa laing kahigayunan kami nagkahiusa diha sa pagsimba o pagdayeg sa imong ngalan. Salamat sa matago sa Diyos. Salamat sa oportunidad nga imong gihatag sa laing kabuntagon, sa maing lawas, hunahuna o kasing-kasing. Ubanay kami sa among pagsimba niini nga kabuntagon o ikaw, among pasalamatan sa mga inahan nga imong gihatag kanamo sa matag usa aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo, timos nga pag-alagad o Dios. Inubanan sa imong grasya ug kaluoy. Ihatag kanamo ang maayong pagdungog diha sa among pastor nga maghatag sa mensahe, sa mga awit nga among pagakantahon, nga mahimong gabay sa among pagkinabuhi ning kalibutan. Salamat sa imong gugma nga kanunay nagabugkos kanamo aron kami magkayusa sa tumong nga ikaw among mahimaya sa kanunay sa among mga kinabuhi. Kini ang among mga pag-ampog pagpasalamat diha lamang sa imong tiilan. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Kung moingon kita, nga wala kita'y sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, ug wala ka nato ang kamaturan. Apan kung kita magsugid sa atong mga sala, ang Diyos kasaligan, matarong siya mo pasaylo sa atong mga sala, ug maghinlo ka nato gikan sa tanan nga pagkadili matarong. Diha sa pagpaubos o pagtuo, isugid nato ang atong mga sala ngadto sa Dios.
matag usa nga nagaila nga siya makasasala o mapaubsanon nga atubang sa atong Dios o nagatuo o nagasalig sa grasya sa atong Ginoong Kristo nga nagtugyan sa iyang kinabuhi, sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo aron pagbayad sa atong mga sala. Ang tanan nga nagahinulsol niini nga paagi nagasalig sa atong Ginoo kabaton sa kapasayloan sa sala sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Give us daily bread day by day, and forgive our sins day by day, as we too forgive day by day. Oh Lord, hear our prayer. Madyong hinaat ka natong tanan. Maayong buntag, magandang umaga. Good morning. Malipayon kita nga ania kita sulod sa sanktuaryo sa atong Ginoo, sa atong tinguha sa pagpasidungog kaniya sa hiniusa nga pagsimba. Maayo ang atong panahon o malipayon usab kita nga nagkita ay naong sa naong ingon nga atong nakita ang hari sa mga hari sa panagway sa atong mga igsoon kay kita gigama man sa iyang panagway. Malipayon kita karon kay uban nato ang atong mga balikbayan, brother and sister Elmer and Elnora Toralba Aquino, na sila diri, cousin ni Nong Roy. Inday ko ngay relasyon nila kang Ma'am Lydia Toralba Pires, basin igtagsasab sila ni aman sila brother Silso og si Ma'am Sir Silso Pires og si Ma'am Lydia. Kagabi bibo tanan ang mga alumni yung Agusan High katsaong alumni sa Orios kay unified o synchronize ang pag-celebrate hong alumni grand homecoming. O we are proud nga isa sa atong mga outstanding alumni o alumnos o ngay term haon daga nga alumni si Mian de la Cruz Villalba, ang asawa kong pastor nato. Siya isa sa alumni outstanding alumni 2024. Tapos para ang mga Butuanon ta nga gaanad-anad o kami mga gaanad-anad magbinutwanon, yaoy tapok hong mga Butuanon doon Mayo 14 sa Watergate alas 6 hong dome. O hinday kong palis pa ini o ang alas 6 dome na ba. So ako ning gibalita para kadtong mga balikbayan nga doon pa makauli nga mga Butuanon ma-refresh sila hong linitukan ta nga binutwanon. So ang ato sa Newman Bible Academy course i-resume karong November 27 to Thursday. May 27 to 30. Last week of May. Karon atong gisaulog ang Mother's Sunday. Happy Mother's Day sa tanan mga mother, no? Ato silang palakpakan. Ang atong outreach nga
simbahan sa Dunya Rosario magsaulog sa ilang church anniversary karong May 19. Niya haon po na sa Pentecost Sunday karong umaabot nga Domingo. So ang atong speaker, mga pastor man siya dito, atong gi-invite siya kay dako kayong impact ang iyang inahan nganong nahimo siyang pastor ing anak siya kabuutan. Di na nako siya i-introduce kay siya man pod ang muhatag sa iyang testimony sa iyang inahan. Ang atong speaker si Pastor J. Michael Panyamugan Katubig niya sa Kuntapad. Padayon ta nga nagkampanya alang sa atong church vehicle kay nakaimpas na tag usa ka tuig natong bayad niini, nagapadayon sa kada bulan nga nagahatag ta. Kaluoy sa Dios maayo mo pod ang response sa atong mga kaigsunan. Gani sa miaging semana may nakadugang ang atong panudlanan og 50,000 pesos 905 o 55 centavos. Atong palakpakan ang atong mga igsoon. Gamay-gamay ra po ang atong nagasto kay mikabat lang og 25,413 og 90 centavos. Alang karong nga semana o padayon ang atong mga pag-ampo sa atong mga igsoon nga adunay mga kakulian sa panglawas. Ang atong pastor kinahanglan maubos ang iyang kolesterol o ang iyang uban pa nga mga gibati paghubag sa iyang tiil ning panahon nga mainit, so kinahanglan nga mainom ta permi og tubig. Ang atong bag-o nga gikonfirmahan si Andrea Baclay na hospital pod, atong igsoon Dr. Helena Rivero nakagawas na pero padayon ang atong pagampo kay gioperahan man siya dinhi sa iyang lawas. Si Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo tuwa ni sa Davao Doc Hospital, si Virgilio Codira, Solpicio Leoniro, Clarita Leoniro. So mao ning atong ipadangat sa atong mga pag-ampo bisan sa atong mga devotional atong padangat sa pag-ampo kay dako gyud og kahimuan ang atong mga pag-ampo para sa atong mga kaigsuonan. Ang atong mga birthday celebrators nining si manahuna si Princess May Baladad o kining inyong alagad karong pizza 14 pod mag-birthday. Nadumduman pa nako si Binirot Kaputi og si Peter D. Junior kining birthday namo May 14. Og si Joshua D. Galicia ang saulog usab sa atong wedding anniversary karong May 18 sila Mr. and Mrs. Joey D. Galicia. Ato silang awitan o apilmi, awitan mi ninyo o happy birthday o sweeter as the years go by. Atong andamon ang atong kasing-kasing ug una-una alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Labing balaan o gamhanan nga Dios among higala, among magsasangkap
among ginikanan. Ikaw, Ginoo, nagadasig nga magahiusa kami sa adlaw nga imong gigahin alang kanamo. Ug ilabi na nining adlaw nga among pasidunggan ang among mga inahan. Ania kami nagatinguha sa paglipay ug paghatag sa mga ayo nga kahulugan sa ilang pagkainahan. Ug hinaot nga ila usab bation ang maong pribilehiyo diha sa ilang mga panimalay ug sa bisan asa nga dapit sa mga kasing-kasing nga ila kining sa ulugon. Nining pipila ka mga adlaw o among Dios, buot namo tugkaron ang mga panghitabo sa mga pagpatay, pagpusil, ug wala hibalui ang mga suspek ni among rehiyon ug tingali usab sa nagkalanlaing dapit sa Pilipinas. Ug among gibati nga kami lakip sa mga biktima tungod kay amo man usab gikahadlukan ang mahitabo unya kanamo, unya dili lamang sa among mga kinabuhi bisan pa sa among mga kabtangan. Ngano man nga kininang hitabo, usahay makapangutana kami o among Dios bisan sa panghitabo sa among iglesia nga adunay mga dili pagsinabtanay apan bisan paluyo ni ining tanan amo untang katunon og hinumduman nga usa lamang ka Dios ang among gisimba diha sa simbahan ug bisan pa sa kapupud-an sa Pilipinas ingon nga usa ka Kristohanon nga nasod. O among Dios, adunay mga mangilngig nga hitabo apan kami nagasalig nga ikaw dili mo pahilayo kanamo. Ikaw among kauban ug buot namo usab kini ipadangat ngadto sa tanan namo nga mga igsuon ania sa simbahan atoa gawa sa simbahan o bin kadtong among mga igsuon nga nagaduyog sa pagsimba pinaagi sa live streaming sa Facebook ug sa unsa ba nga social media. Dalaygon ikaw o among Ginoo nga nasayod kami nga among mga kamot, ang imong mga kamot nagakupot kanamo diha sa imong espiritu tungod kay ikaw mauman ang among maghuhupay nga nagalakaw uban kanamo sa matag lakang sa among dalan nga gisubay. Painumdumi kami o among Dios nga ikaw nagatpili kanamo sa kaluwasan ug dili lamang ka ikaw nagapili kanamo, ikaw nagatanyag kanamo niini sa libre nga grasya. Maulamay among buhaton ang pagtuo ug pagkinabuhi ug ang maong grasya ingon nga kami nagapailalo man sa imong pagdumala nga amo usab kining ikapadayag ngadto sa katilingban. Kung kulang man kami sa katako sa pagsulti, itugot Ginoo nga ang hanay sa among pagkinabuhi makathatag kini og pagtagad sa among mga silingan, kung dili man sa among mga parinti ug mga kaigsuonan nga lahi gayod ang pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon kay kini makigdaiton, malinawon, mahigalaon, mahigugmaon ug anaa sa kaangayan. Amo usab gidala sa pagampo o among Ginoo
ang among mga igsuon nga naa sa malisod o kahimtang nga dili maayo. Padayon ang among pag-ampo sa among pastor, Reverend Noel Villalba, kang Adria Baklay, kang Helena Rivero, Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo, Virgilio Codira, Solpicio Leonero, Clarita Leonero, Cecilia Buna, o bisan kanamo kung ania ba kami dire o ato ba sa mga panimalay nga may gidala-dala lamang nga mga balatian o maoy among tuyo Ginoo. Bisan ang uban wala mahibalo nga doon na ba'y mga sakit, ikaw magahikap o mga dumala kanamo ngadto sa kaayuhan. Uban ni usab ang among mga igsuon nga nagahatag sa ilang panahon sa pagbiyahe, sa mapadayonon nga pagnegosyo, pagtuon, pagbakasyon, o paghatag ba sa kaugmaran sa among syudad o sa among dapit, pinaagi sa among mga opisyal nga adunay ilang mga bench marking o mga department heads sa mga plano alang sa kaugmaran. Ikaw Ginoo magahatag og mabungahon nga resulta sa ilang mga pagbiyahe nga makauli sila dinhi sa among nasod nga luwas ug malipayon. Lakip sa among mga pag-ampo ang among mga anak, among mga hinigugma, among mga igsuon, mga parinti ug isig ka Pilipino nga tua manginabuhi gawa sa nasod o hinaot. Imo gihapon silang hatagan sa pagpandong sa imong hamili nga mga bukton, ang imong mga angheles magauban kanila alang sa ilang kasiguruhan sa kinabuhi o panglawas. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagahatag og bag-o nga mandate sa among mga opisyal sa konsiho nga magasugod ang ilang termino sa umaabot nga bulan sa Hunyo. O bisan nganhi kanamo nagasugod na ang pag-turnover sa ilang mga responsibilities o padayon kami Ginoo nga nagasalig sa ilang kadumalahan ubos sa imong pagmando. Pakigsulti uban kanamo Ginoo pinaagi sa among pastor si Pastor J. Michael Panyamugan Katubig. Tinaot Ginoo ang iyang tad-on nga mensahe magadala sa kalipay dili lamang sa mga inahan kundi bisan sa mga kaanakan o kanamong tanan nga makabati niini nga magapadayon kami diha sa paghiusa. Uban usab sa among mga pag-ampo diha sa kalipay, duyog sa pamilya sa among pastor, din ang iyang kapikas si Mian de la Cruz Villalba, usa sa mga outstanding modelo nga alumni sa Agusan National High School, ug uban pa nga mga balikbayan ug mga kanhi estudyante sa Agusan High sa kalipay diha sa panagtigom nga nagatinguha sa pag-improve sa eskwelahan. Lakip na ang eskwelahan sa Father Saturnino Orios sa ila usab nga panagkalipay sa ilang reunion. Ang mga birthday celebrators, ang mga wedding anniversary celebrators, makabaton sila Ginoo sa dugang panalangin sa kahimsog sa panglawas, magadagaya ang ilang pangabuhian o ang kalipay ila kining sa ulogon dili lamang sa ilang panimalay kundi sa komunidad diin nimo sila ipahimutang. Dalaygon ikaw o among Dios nga magadumala sa among kinabuhi dili lamang karon nga Domingo o semana kundi sa tibuok adlaw nga kami nagakinabuhi diha sa grasya. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen.
Tindog ta alang sa pagbasa sa basihan sa mensahe ng kabuntagon. Our scripture reading is taken from the book of Exodus, chapter 2, verses 1 through 10. Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that the son is a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide no longer the child, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. "This is one of the Hebrew babies," she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." Praise be to God for the reading of His word.
morning. What a wonderful experience to see every one of you in this sanctuary worshiping the Lord this morning. And this is actually my first time to preach in this pulpit. I hope this won't be my last. So it is fitting for me to introduce myself to every one of you. My name is J. Michael Panyamugan Katubig. Tubo o gikan sa Del Pilar, UCCP. And I graduated sa high school sa Mindanao Institute. And then after high school, I studied nursing in Pamantasan ng Manila for 2 years. But then the Lord called me at that time. And this would be my testimony on how my mother became an inspiration to me as his eldest son. I am a firstborn from my parents and the first grandchild from my grandparents. And during my second year in nursing in Manila, I called my mama and then I told her, nga maburo gusto ko eskwela og pagkapastor. So I nakulat siya because ang ako yung intention at first after ko nag-graduate of high school was to study sa medical field. And yet I felt like God called me for His ministry. And then because it was actually my second semester in second year, so pag-uli na ko, wala na din na available ang diri sa ato sa EDC kaya human naman ang conference session para mag-apply ko sa ministerial student. And my uncle sa akong mother's side, Pastor Panyamugan sa Free Methodist Church, ako nang uncle pod. So iniingon siya nga diri na lang ka eskwela sa Light and Life. So nisulod ko sa Light and Life and ni-graduate ko sa Bachelor of Theology diha sa Light and Life. And I tried to join sa atong simbahan as a pastor, pero since di man lagi approve ang Light and Life Bible College sa atong simbahan, they asked me to enroll sa TE o nagka-classmate ko ni Pastor Liling sa Surigao nga TE. Pero daghan gihapon nga mga struggle ang nahitabo nga dili gyud siguro gyud nila madawat kay sa lokal naman ko sa Del Pilar walay baker. So eventually, wala gyud ko nasulod sa atong simbahan. But siguro tawag sa Ginoo o pinaagi pod sa pagampo sa akong inahan. Just January na sulod ko sa Dunya Rosario o pinaagi pod sa pag-request sa congregation o sa pag-recommend po ni Pastor Liling na sulod po ta diha sa pagtabang diha sa Dunya Rosario Evangelical Congregational Church. Nya kauban rin po nako ang among chairperson to dito sa likod si Mr. Chris Daniel Bardilas, ang among chairperson sa Dunya Rosario Evangelical Congregational Church. Pagpaka nato. And when Pastor Liling asked me last week to preach for your celebration for Mother's Sunday, I was actually a little bit excited since this is my first time to preach in this pulpit and also scared. Diba tanan nga first time na magyud na ang excitement and kahadlok. That is the initial experience or feeling nga atong masinatian sa dihang mubuhata sa mga first time. And it's quite different from a barrio church nga piminti ko nag-sermon sa city church, di ba? Lahi ang culture, lahi ang environment. It's a different situation. Mao nga it's a challenging thing pero exciting para kanako. I then remember since I'm also a student of the Newman Bible Academy. Last session that we had, we actually have the Old Testament survey, and we are instructed during our session to read once again the Old Testament, since we had the Old Testament survey last April namo nga session. And it is rightly so to preach along with its rich history in the Old Testament. This sermon is actually a reflection
on how we are living right now, we are currently living in a world of uncertainty. We are living in an environment of hate and idolatry. We are walking in a confused world. Today, in recognition to our mothers, ang atong mensahe ginauluhan to beautiful mothers. Siguro makita nimo ang imong kaugalingon in one of the characters sa istorya nga atong napadunggan ganina, or maybe both. I will be talking about these two mothers recorded in Exodus. It happened in one of the most difficult time to have a baby. Panahon nga naa sa tumang kahadlok. And these two mothers helped the child to fulfill his destiny. And there will be two questions that we need to answer in today's message, and I hope we can get answer after the sermon. The first question is, what makes a woman a mother? Again, the first question is, what makes a woman a mother? The second question is, what kind of mother has God called you to be? Second question is, what kind of mother has God called you to be? Once again, I hope we will find answer after our message today. The background of the message is about Moses. Nataw siya sa malisud kaayong kahimtang ug malisud kaayong panahon. He lived in a world of slavery. A time when an Israelite boy tanggalan gyud siya sa katungod nga mabuhi. A time when injustice was prevalent. When God's people were helpless. Si Paraon naghatag og balaod that every Israelite boy must be killed during birth. And this is what we heard on our scripture reading earlier. Sugilanon kini nga atong nadungog sa kasagaran sa atong mga children's Sunday school sa unang panahon. Ang hisgutanan mahitungod sa pagkatao ni Moses. If we examine closely chapter 2 of Exodus, the characters on this story are all women except for Moses. Napansin niyo? Tanan babae. Ang inahan ni Moses, ang igsoon ni Moses, ang anak sa Pharaoh, ang iyang mga maid, tanan babae except for Moses. But we will look into deeper the two main characters on this story. The first mother is Moses' birth mother, ug ang ikaduha mao ang anak nga babae ni Paraon. Silang duha nahimong inahan kang Moses. One is his biological mother and the other is his adopted mother. And each one of them played a significant role in the life of Moses. And we will look into each one of them niining panahon. We will begin the birth mother of Moses, the woman who gave birth to Moses. In chapter 2, her name was not actually mentioned. We cannot find her name in Exodus chapter 2. However, in Exodus chapter 6 verse 20, her name is given as Jochebed. Mauna ang iyang pangalan. She gave birth to a boy, and the passage told us that the boy is so handsome. So himos gyud kayo ni si Moses sa dihang gipanganak siya sa iyang mama. She treasured the baby. However, she needs to hide the boy for 3 months. Kung ang usa ka babae manganak, anaagayod ang kalipay o kasaulugan since manganak man ka. Pero ang iyang sitwasyon lahi.
Kung ato yung lantawon ang story mahitungod sa iyang pagpanganak, lahi ang sitwasyon. Anaa ang kanunay nga kahadlok. She's not sure if she will be happy or be sad that anytime soon her son might get killed. Usahay adunay mga bata nga nataw sa sama niini nga kahimtang. There are circumstances that made the mother's situation worse. There are things surrounding the child that make the mother not excited para sa bata. Siguro ang mga sitwasyon, maybe the father ran away, samtang mabdus pa ang inahan. Hit and run ang nahitabo. Or maybe the father of the child is not your husband. Dili imong bana. So siyempre ang sitwasyon lisod yun. You are happy that the child is born, but there is trouble all around you. And that is the situation that the mother of Moses was experiencing during her time. Happiness that the child is born ug kasubo tungod kay adunay balaod that the child must die. Moses' mother looked on her child and she made a decision nga nakapakabag-o diha sa kinabuhi sa bata. She defied Pharaoh's law. Iyang gisupak ang balaod ni Paraon. Niingon ang Biblia, iyang gitaguan ang bata. She hid him for 3 months because she had compassion for her baby, for her child. Imagine the stress nga gisinati sa inahan ni Moses at that time. Unsa nang kaha kung naay makadungog sa hilak ni Moses, sa dihang gutumon siya, o sa dihang mangihi siya or malibang siya, di ba muhilak mo ng bata? Unsa nga ang stress nga gibati sa inahan every time nga muhilak ang iyang bata o ang iyang anak? Anytime soon, Pharaoh's officers will discover the child or someone will report the child to the authorities. Mauna ang iyang present kada adlaw niya nga kasinatian ingon nga inahan. And I'm sure someone maybe at that time already advisor nga isurrender na ng bata. Kaya nakahatag ba na nato nag problema dinhi? Or maybe na ay ningon sa iya nga ang imong mga effort wasted ra na kay mamatay ra gyapon ang bata. Na ay mga ingana nga mga hungihong diha sa iyang palibot. And I'm sure a lot nga iyang mga silingan nga na mga anak nga mga Israelite women at that time who just obeyed the law and surrendered their babies and they were killed. Maybe some babies were discovered, but Moses' mother managed to hide the baby for 3 long months. Tulo nimo kabuwan nga taguan ang bata nga kung muhilak ug way makadungog. Unsa gyud kato niya nga pamaagi nga nataguan niya ang iyang anak. A kind of character that mothers do to their baby. A mother is always willing to protect her child. You ought to preserve your child from a harsh world. Bisan unsa imong buhaton para maprotektaran ang imong anak gikan sa kadautan sa palibot. She did it for 3 long months. But after 3 months, it would be impossible for her to hide the baby. Siguro tungod kay kusog na ang hilak sa bata. No, kusog na mo siya git. Pag muhilak, kusog na. So it would be becoming too dangerous for her to hide the baby. So Jochebed decided, I will gonna give my child a chance to survive. I will gonna let him live. Tungod kay if she keeps the baby longer sa iyang mga kamot, longer than 3 months, sooner or later, the child will be killed.
If she surrenders the child to the authorities, it will be killed right away. She had no option. She had no choice, but had a slim hope nga iyang gihawiran. And that hope is she put the child into a situation that somebody could give compassion to her child. She is longing and she's clinging for that hope. So what she did, she made a small basket, protect him from water. She didn't send the baby in the middle of the river. What she did is, she kept the baby along the shore on the Nile River, on the reeds near the shore. And she also sent her other child, her daughter, to accompany and to watch her little baby. This was a desperate move for a mother. She doesn't want her child to be killed. She wanted her child to have a chance to live. And you know, the child was discovered, this is so funny, the child was discovered by the enemy's daughter. Sometimes God is like funny in His stories, like, sa tanan nga mga tao nga makakita, nganong ang anak mo magyud ni Paraon nga naghatag sa balaod. Of all the women nga makakita, why did the daughter of Pharaoh is the one who discovered the baby on Nile? Maybe Jochebed purposely do it. Maybe she learned that Pharaoh's daughter is kind-hearted. We do not know because chapter 2 didn't tell us about it. But once he was discovered, interestingly, Moses' mother was able to get back the child and nurse him, and now while she's nursing the baby, she's getting a salary. Primero, naa siya sa kahadlok nga magpakaon sa iyang anak, and now she's nursing her baby with a salary. God was turning a mother's agony into a blessing. God was turning the mother's agony into a blessing. She had a child with her on his early years, and she was careful not to destroy the child's destiny. She didn't hold on to the child when the time has come nga kinahanglan ng muadto ang bata sa palasyo para kuhaon sa anak ni Paraon. She didn't hold on to her child, but she let him go. Imagine ang kasakit nga bisan ikaw ang nagpadako sa bata, pero moabot ang panahon nga kinahanglan na kining kuhaon diha kanimo. Siguro ang unahuna sa inahan ni Moses is this: if I want this child to live, I must deny my motherhood. If I want this child to live, I must deny my motherhood. And that is the story of Moses' birth mother. And the second mother, if you remember the passage, Moses became a son to her. She became his adopted mother. The scripture called her Pharaoh's daughter, o walay nakabutang nga pangalan. She was a princess. Her father gave the law. Every male child of Israel must be killed. The passage said, she saw the basket on the Nile River. She heard the cry of the baby. She opens the basket and discovered that a baby was there. And when she heard the cries of the baby, she had compassion to him. She had compassion for Moses. Brothers and sisters, compassion is not only limited to biology. She didn't carry the child in her uterus or in her womb for 9 months, but she had compassion
to the child, because every mother must have compassion for their child. You know, sometimes people say that if you don't give birth to a child, you are not a mother. I beg to disagree. That is wrong. Even if you don't give birth to a child biologically, you can be a mother by compassion. The strong feeling that the birth mother of Moses experienced when she saw the handsome boy is the same feeling that the Pharaoh's daughter experienced when she heard the cry of Moses. The strong feeling of compassion for that baby. Motherhood is a product of compassion, not always biology. Naay mga tao nga mga anak lang, pero dili matawag nga inahan tungod kay wala nila gimahal ang ilang mga anak. She also protected the baby. Kung tanaw na to ang istorya. She knew that the child is a Hebrew boy. Because there will be no Egyptian mother nga i-abandon ang ilang anak kay wala may threat sa ilang mga anak. Tanan lang mubuhat adto is a Hebrew boy or a Israelite nga inahan. However, she also defied her father's law by letting the baby live. Pwede rin yun niyang tawgon ng ilang mga guard para patyon ang bata right away. But she defied her own father and she defied her country just to protect the baby. The same protection that the birth mother of Moses did. And that's what Pharaoh's daughter also have done to the baby. And also for the nurse, why did he decide to choose a Hebrew mother instead of an Egyptian mother? By God's sovereignty, he select a woman from the enemy side to protect his chosen one. She allowed the child to experience his own identity. And also in the story, she let the child in the palace for 40 years. She loved the child and she made the child a prince. And in the story also, at the last part, in chapter 2, sa atong gibasa in verse 10, actually, the adopted mother is the one who gave Moses his name. She's the one who gave Moses her identity. The name Moses has actually two meanings. In Hebrew, it means, I took you out from the water. But in Egyptian, Moses is actually just son. It's just literally a son. So both for a Hebrew point of view and an Egyptian point of view, the name Moses makes sense. So both Hebrew mother and the Egyptian mother allowed him to live. Siguro ang anak nga babae ni Paraon, she hated her father's law. Maybe she knew that the law was so unjust. It most likely nga mao gyud na iyang hunahuna because she let Moses honor his heritage. Probably also she put a seed into Moses' heart. Posible nga gigamit siya sa Dios aron nga matagaan o kaisog si Moses para mubarug alang sa iyang katawhan. However, kung tan-aw nato sa kasagaran nato nga madunggan, wala kayo nato gitagaan o importansya and recommendation ang adopted mother ni Moses. We sometimes didn't recognize her efforts. So there were two kinds of mothers in this story. The first one, the one who gave birth but cannot hold the boy because of danger. And the second mother, amidst danger, hold on to the boy and raised him to the man he became. And eventually, he became a prince, both
our mother. Now to the question, what makes a woman a mother? Both women in the story had compassion for Moses. Moses' birth mother defied Pharaoh's law as an outsider, and Pharaoh's daughter, or her adopted mother, defied Pharaoh as an insider. They actually both face the same risk for protecting the boy, and they both nurtured him. The birth mother breastfed him, and his adopted mom raised him to become a prince. And in deeper thought, why did God actually chose Moses, and why did he chose to talk to Moses in the burning bush? This is just one of my reflection on this text. Maybe because Moses had no slave mentality. All Hebrew boy at his time, they were raised as a slave, but Moses was raised as a prince. He thought like a free man, not a bound man. And also in this story, both mothers actually released Moses. Di ba katong dako na si Moses, ang iyang birth mom, she let the baby go dito sa palace. And then when Moses decides to free his people, Pharaoh's daughter let him go too. A woman, this is the answer to the question. A woman becomes a mother when she always have compassion for her child. 2, she must protect her child. 3, she must nurture her child. And 4, she must let them go when it's time to go. Mauna ang inahan. And what kind of mother God called you to be? In this story, God make you as a mother by birth, or God can make you a mother by birth. But God can also make you a mother sa usa ka bata nga wala nimo gipanganak. Siguro nahimo kang stepmother for a divine purpose, or you could be a foster mother by taking care of a relative child. Daghan kaayo nga mga bata ang nangita og inahan. Asa naman ang anak nga babay ni Paraon in this church? You are called to become a mother for those helpless and vulnerable, the same as what Pharaoh's daughter has done. In conclusion, for every woman who gives birth to a child, God bless you. Ug sa tanan nga mga babay nga wala nagkaanak but has raised a child, God bless you. And to every woman who had compassion, who protect and who nurtured a child, God bless you. And to every woman who are caught in a difficult circumstances, on a bad marriage or in a bad situation, but still pushing to become a mother, God bless you. Who can imagine that you might be raising a Moses, or you might be having a Moses, or you are raising a prince or a princess? May God bless you. Happy Mother's Day. Amen. Our Lord God, out of His great love for us, has provided for our needs. There is food for our tables, clothes to cover us, a roof over our heads, and someone to love us. For these gifts, we must be grateful. Let us bring our tithes and offerings.
We ask so that they may be used to make disciples for Jesus Christ. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo.
offer these gifts to you with thankful hearts and in joyous praise. As we give of our money and resources, we surrender our whole beings to you in worship and adoration. Lord, may this offering extend the work of your kingdom in your church and in your community. So we ask and give thanks in Jesus' name. Amen. Mangingkod sa takadiyot. Atong gihangyo ang mga ang mga mama sa mama, ubanan sa anak. Kung wala uban ang anak, pwede ang bana o pangunahan kini sa atong Board of Christian Educators ang pag-facilitate sa mga token para sa mga mama. Nya pag ihatag na gani nimo ang anak mo hatag sa token sa mama, kung pwede mingog I love you mama, thank you for everything. Nya vice versa. Thank you. Magamot na. Dako ang among kalipay o ang Diyos na makahatag o kasigumot sa mga inahan. Ugan sa among kalipay ang paghinaot kay tawag gabugan ka sa pagpupo sa panalangin sa maupong lawas at Panginoon. Dugang gugma na ilan ipadagayan ito sa ilang mga anak biological adopted o by compassion sila na himong mga pinagdaan ko. Kahit sila Ginoo sa lugar na kaalam, dugang kanibay, aron diha sa ilang pagmamala sa naglataan, mag-aumon sila sa pag-o dimension na musunod sa pagtuo diha sa among Ginoo Kristo. O makuha usap sila na makaumol o mga responsable ng tulupyo ni among siyudad
Galaylo ikaw o ang Ginoo, nga magaprovide sa ilang kinahanglan. Nga magahatag kanila o sila sa ilang pagkamakanan inyong mga. O magapadayon sila Ginoo sa paghatag ng maayong piliplo sama kang Joseph na ginahan Moses o katong prinsesa na anak ni Faraon. Sa kung saman ng sitwasyon o among Ginoo, among dauman, nagnitimong mga katawhan, mga anahan, mga batayon sa tanaw sa pagtuo, inon nga imong mga anak, ligwa sa grasya, mga umo o kabataan na magpatulong sa ilan, lakaw o destinasyon sa kinabuhi, nagto sa imong lumaya. Ilimay mo pagkampo sa ngalan sa imong sa Kristo. Amen. Congratulations, mga mothers.
Ginikanan ug maluluyon nga Dios, nagpasalamat kami kanimo niining maanindot nga adlaw nga nagtimaan sa kahalangdon sa among mga inahan o sa ilang pag-amuma sa mga kabataan. Salamat o Diyos nga gitagaan kami nimo sa inahan kaming tanan og hinaot unta nga ang imong presensya kaluoy og gugma maanaa kanamong tanan, babae ug lalaki, alang sa pag-atiman sa mga mosunod nga henerasyon. Salamat o Diyos sa ministry ug sa misyon nga imong gihatag niini nga iglesia, nga mahigmata kami diha sa dako nga buluhaton sa paghigugma sa tanan nga katawhan. Ug karon ang gugma ug kaluoy sa Dios, ang kalinaw nga gikan sa atong Ginoong Hesus nga miluwas kanato sa sala. Ug ang gahom sa balaang Espiritu magauban kaninyo kanunay, taliwala sa mga kalisdanan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.